Walang kawala ang may sala. Wala kang kawala, Pega-Pegador. Kayo ay maganda, Pega-Pegador. Galit sa masama, Pega-Pegador. Ang sa inyo bebenga. You confirm that you are the complainants in this verified complaint filed before the Office of the Ombudsman? Yes, ma'am. Do you confirm that the contents thereof are true and correct based on your own personal knowledge? Yes, ma'am. And that the contents thereof are based on authentic records in your possession? Yes, ma'am. Do all of the complainants confirm that the signatures appearing therein are your signatures? Yes, ma'am. Thank you very much. Ano lang po, first bite lang sir, bakit mahalaga na mapanagot? Bakit mahalaga na ma-open yung bank accounts? Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. So, dito, out of fairness and more importantly, yung accountability, no? Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na ano siya, na isa siyang kurakot na public official. Ano yung Sa bank accounts, sir. Okay, yung sa bank accounts, dito kasi, Makikita. pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin na mga tiwali nga itong mga taong ito. Bakit hindi impeachment? Anong pagkakaiban? Yung impeachment, sa aking pagkakaalam, ay bukod dito sa pagpa-file na ito. Magpa-file yung iba't ibang civil society organizations ng impeachment case laban din kay Sara sa February 6 pag natapos na yung 1-year ban. Ang isasagot na naman nila dito, Senador, ay maagang pamumulitika dahil siya pa rin ang number 1 dun sa mga survey to be the front runner pagdating ng 2028. Ganyan na rin po yung sinabi nila nung nung iniimbestigahan namin si Vice President Binay, no? Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan na mga tiwali ito. Na hindi pwede kasing boboto na naman tayo ng mga tiwali, 'di ba? Pag inakusahan na natin ng magnanakaw, ito may ebidensya ito, tapos binoto mo pa rin magnanakaw, tapos pag ninakawan ka, dahil binoto mo, huwag ka magreklamo kasi alam mo na magnanakaw sinabihan ka na binoto mo pa rin, tapos pag nakawang ka, lulunukin mo na lang yon. Kaya ayokong umabot tayo sa ganon. Dito na ngayon, nasa kamay na ng Ombudsman, para mapatunayan na totoo yung aming mga aligasyon. Sir, last, yung sa Madriaga affidavit, yung criticism doon ay malabnaw yung mga allegations. Meron po ba kayong mga i-attach na evidence, documentary evidence to support Madriaga's claim on this affidavit? Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay ko saan. Yung documentary evidence doon, kasama na yon doon sa naunang na-file na plunder case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos at kung ano-anong mga anomalous and spurious documents na ginamit para i-clear yung confidential funds na yon. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Kaya makikita nyo yon, pag i-match nyo yan dun sa bank accounts niya, talagang sakto. At meron pang dagdag kasi nga tumatanggap sila
sa isang drug lord. Parang nagkakaroon na po ng fatigue kasi parang kaliwat kanan yung pagsampa ng mga kaso sa different government officials. So, bakit po sa tingin mo kailangan na mapanagot yung government official na katulad ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga alleged anomalies yan siya pa po ay Department of Unang-una, hindi tayo naniniwala na meron ng fatigue yung taong bayan sa mga kasong pinafile. In fact, mas gusto nila na merong mga nagpa-file ng kaso para na-expose yung mga tiwali na opisyal. At para lang ma-highlight natin itong kung gaano kabigat yung kaso na i-file namin ngayon, kung ikukumpara natin yan dun sa i-file na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos na flood control project ang basihan nun. Pero bago lang yun na i-file. Pero ito, last year pa ito lumabas at yung mga aligasyon ko yung iba nga 2016 pa. Pero hindi tinututukan. Bilyon-bilyon ito. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. At doon nga, dito sa pamamagitan nito, kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boying Remulla na bigyan ng atensyon itong mga kasong i-file na ito, mas malaki di hamak na pagnanakaw itong ginawa. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang Ombudsman with the AMLAC na kung saan lahat ng flag transactions ni Sara Duterte, Manscarpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, may kopya na yung Ombudsman noon na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Despite these complaints of plunder, graft, malversation, tingin nyo ano yung dahilan? Bakit popular pa rin si Vice President? Given these very serious allegations, ano ba yung dapat maintindihan pa ng tao o yung dapat maunawaan nila? Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. At idagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, yun na nga, marami nang mamulat muli. Hey! Panggalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga.
Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador.